Sir? Sir, excuse me. Question for you, sir. Nandito po ba yung may-ari ng Alpha Fitness Gym? Sino po sila? Ako po si IOD, sir. School of Discarte po. Nag-interview po kami ng mga business owners. Baka pwede siya ma-interview kahit sandali. Wait lang tatawagin ko lang. Salamat. Sir, IOD po, School of Discarte, sir. Ikaw yung sa TikTok. Apo, sir. Opo. Okay lang po ba? Kayo naman po yung interview natin sandali lang for the younger generation. Yes, sure. Sige, sir. So, gano'n na po tayo katagal sa fitness industry? I've been starting 2020. And this construction naman, which is the GC Builders 2019. Okay, sir. Meron po kayong construction company pa? Yes. Ito kasi parang sideline business pa lang to. Ang pinaka-main business ko is yung construction business. Okay, sir. Ilan na po yung branches natin dito sa Alpha Fitness Gym? Meron tayong 3 branches dito sa Alpha Fitness. And ang pinaka-main kasi is dito sa Mandaluyong. Malaki na rin, sir. Madami na rin po pala kayong branches. Sa business nyo na construction, pati dito, ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Hindi ko masasabi. Pero enough naman siya para masustain yung good satisfaction ng customer kasi number 1 ay yung inuuna natin. And everything will follow naman, sir. Yung totoo yun, sir. Pero, sir, bigyan nyo lang ako ng range. Siguro mga more than 5 million. Mahirap yan. Pwede, naglalaro din, sir. So sabi po nila, ang gym daw po, isa daw po to sa mga matataas sa success rate na business dito sa Pilipinas. Kasunod po ng car wash. Sa tingin niyo po ba totoo to, sir? Yes, sir. Kasi sir, di ba tayo parang dati, na-prioritize na natin yung health. Dati ang mga nag-gym sa mga gym or any bakal gym is yung mga bodybuilders lang, sir, kung mapapansin mo. Opo, sir, mga bodybuilders ang talaga yung nagbubuhat, no? Ngayon, ang mga nag-gym na kahit mga bata nga, kahit mga 15 years old, na-realize kasi nila yung prioritization ng health nung nangyari yung pandemic. Nung nangyari yung pandemic, nakikita na ng mga tao ngayon na ito na talaga yung kailangan i-prioritize. Yes, doon na nila nakita yung importance ng gym. So, napakagandang industry din talaga ng gym business. Pero sir, compared sa car wash daw, yung mga car wash kasi parang hindi nagiging multi-million peso business. Sa tingin niyo po ba ang gym worthy para maging isang multi-million peso business? Yes, brother. Sa gym, hindi tayo dito nagbubuhat lang. Dito kasi gumagawa tayo ng community. Enter sa ibang gym, tapos sa ibang gym magkakakilala sila. So, dito sa industry natin, parang hindi ganun kalaki. Although sa maintenance, napakababa lang ng cost. This is a good investing business talaga, sir. Maganda ba tong starter business para sa mga gustong pumasok sa pagnegosyo? Probably, sir, hindi ko masasabi. Kasi ako, nag-umpisa ako kasi passion ko kasi ang pag-workout, sir. Depende pa rin, sir, siguro. So next question naman po, sir. Sa tingin niyo po ba lahat ng tao kayang maging milyonaryo? Hindi, sir. I'm not disregarding anyone. Pero para sa akin, hindi. Eh di sana kung lahat tayo kaya maging milyonaryo, lahat tayo ay milyonaryo na. Totoo po yun. So, it comes with the proper mindset lang talaga, sir, and discipline. Pag makuha mo yun, kailangan dedicated ka talaga. Tsaka talaga nakalaking ka. Paminsan meron tayong personal mindset talaga, no, na ito yung nagpupush natin para maging milyonaryo or para mag-succeed sa industry na pinasok natin. Pero sir, sabi nyo kanina na mindset yung dahilan kung bakit nagiging milyonaryo ang mga tao dito sa Pilipinas. Tingin nyo po ba, sir, pag may mga taong mali yung mindset tapos change nila yung mindset nila to the correct mindset, magiging milyonaryo pa rin sila? It's not too late para magbago ka. Kahit nasa wrong pathway ka ng mindset, mag-change ka, it's good. Basta nasa tamang circle ka lang, tamang friends ka, all the way up, sir, masasamahan ka nila, mabubuhat ka nila paangat. Sabi nga nila, diba? Birds with same feather flock together. Yun, tama yun, sir. No, tama yun. Pero sir, pwede nyo po ba kami bigyan ng isang mindset para maging milyonaryo dito sa Pilipinas? Consistency and proper mindset, sir. Consistency, sir. Sir, paano po pag may nagtanong sa atin, consistent naman ako, pero hindi pa rin ako milyonaryo ngayon? Ano sasagot natin sa kanila? Baka naman you're doing the wrong thing consistently. Pag ganun, you find a mentor. Maybe kasi consistent ka nga, pero hindi naman tama yung ginagawa mo. Ang mangyayari, paulit-ulit lang din cycle na mangyayari sa'yo, sir. Eh pag ginawa mo naman siya ng tama, tuloy-tuloy yun. Everything will follow. Napakahalaga po ng mentorship talaga kasi malalaman natin kung tama pa ba yung ginagawa natin consistently. Kasi kung hindi, paikot-ikot lang talaga. Nag-stay lang tayo doon, hindi tayo nag-improve or umangat. So last question na lang po, sir. Any advice po sa younger generation or sa mga viewers natin na gusto pumasok sa mundo ng entrepreneurship? Take the risk or lose the chance talaga. Pag may idea ka na gustong ipasok mo, execute mo lang yan. Wala namang masama kung magkamali tayo. Natural na naman magkamali kasi doon tayo matututo eh. I've been there in rock bottom eh. Ayun yung parang magiging kulay mo paangat to get a higher bounce back. Just have a proper discipline and consistency. The money will follow, sir. Tama, sir, no? Yung dahilan ng paglubog natin, yun din yung dahilan ng pag-angat natin, no? So thank you so much, sir, for your time. Yeah. Pleasure to meet you. Nasingin, sir.